Pinag-aaralan ng magdeklara ng state of calamity sa 5 barangay sa Canlaon City sa Negros Oriental dahil sa pagsabog ng bulkan. Higit 5,000 na rin ang apektadong mga pasahero dahil sa nakansilang mga flights dahil dito. Magbabalita si Gio Robles. Ito ang saktong kuha ng pagsabog ng Canlaon Volcano bandang alas 7 kagabi. Ayon sa PHIVOX, tumagal ng 6 na minuto ang explosive eruption ng Canlaon na nagdulot din ng malakas na pagyanig ng lupa. Tanaw sa malayong makapal na asupre o abo mula sa Canlaon na umabot sa 5,000 metro ang taas. Sinabayan pa ng kidlatang pagbuga ng abo ng Canlaon, kaya ganun na lang ang takot ng mga residente sa paligid ng bulkan. Hello. Work fireworks, dili po. Bandang alas 8 kagabi nang itaas sa Alert Level 2 mula Level 1 ang status ng Canlaon dahil sa tumitinding pag-alburuto nito. Bunsod ito ng mataas na level ng tubig sa crater o bunganga ng bulkan na nagresulta ng phreatic eruption o pagsabog ng usok o steam. Umabot ng 10 kilometro ang layo ng ibinugang abo ng bulkan na napadpad hanggang sa La Carlota City. Nabalot naman ng abo ang barangay Cabagnaan sa La Castellana na isa sa mga bayan na kapaligid sa bulkan. Higit sa 200 residente na ang inilikas sa La Castellana simula kagabi. Base magliligid kuno ng dagko nga bato. Ang ngagaw kami. Mahigpit nang ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone ng Canlaon. Naka-standby naman ang PLDT at SMART sakaling kailanganin ng kanilang tulong sa signal. Para sa 1PH, Gio Robles, News 5. Nasa alert level 2 pa rin sa bulkang Canlaon matapos ang pinakahuli nitong pag-aalboroto. Para bigyan tayo ng update sa Canlaon Volcano, magkakasama natin si Maria Antonia Bornas, ang hepe ng PHIVOX Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division. Magandang tanghali po sa inyo, ma'am. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ma'am, kamusta po yung monitoring natin sa Canlaon Volcano sa Magdamag? Patuloy pa rin po ba yung pag-aalboroto ng bulkan? Bali, sa nakalipas po ng mga oras, tumahimik na po ang Canlaon Volcano. Wala na po tayong na-record na pagbuga o pagputok ng bulkan. Matapos po ng pagputok nito ng 6:51 kagabi, ay nagpamalas lamang po ito ng degassing o yung sige-sige pong paglabas ng volcanic gas at steam o singaw na may kasama pong kaunting ash. Ito po ay humina na noong 8:20 ng umaga. Mula po noon hanggang kaninang alas 9 ng umaga ay nakapagtala po tayo ng mahihina lamang naman po ng mga low-frequency volcanic earthquakes. A total of 81 low-frequency volcanic earthquakes. Itong uri na to ng mga lindol ay dulot po ng pagsirit o pagsingaw ng volcanic gas. Nasa pong consistent sa nakikita po nating tahimik na pagbuga ng volcanic gas ng bulkan sa kasalukuyan. Ma'am, kagabi ay itinaas po sa alert level 2 yung bulkan. Ano po ba ang ibig sabihin pag alert level 2? At base po sa monitoring, overnight, sabi nyo nga po humina na, ibababa na po ba o binaba na po ba ang alert level? Hindi po yun ganun, Maaari pong masundan ang pagputok na ito. Lalong-lalo na po na medyo malakas po yung pagputok kagabi, So, meron pong chances na masundan po ito. Ito po yung normal na ugali ng Canlaon. At pag nagkakaroon pa ito ng mga explosive eruptions, mas madalas po than not na multiple po iyan. Na nangyayari po yung mga events after a few days or a few hours. So nananatili po sa alert level 2. Pero ma'am, base po sa history nito pong Canlaon Volcano, tinitingnan niyo ho ba na magtutuloy-tuloy pa rin yung pag-aalboroto? Okay. Ang ganito po kasi, in the past 15 years lamang po tayo nagkaroon ng high resolution na monitoring ng bulkan. Kaya po, hindi po natin makukumpara dun sa record ng monitoring dati. Hindi po sila comparable. Ang masasabi lamang po natin ay kung ikukumpara po natin ang pagsabog kagabi o pagputok kagabi sa mga descriptions ng mga nakalipas po na pagputok ng bulkan,
mayroon na pong 43 eruptions ang Canlaon. 42 po doon, o 42 ay kapareho po nung nangyari kagabi. Ngunit ang kapareho po nitong malakas na may nakita pong incandescence ay ang 1969 na pagputok mo. At kung ikukumpara po natin doon sa naging behavior ng pagputok na iyon, matapos po ng mga iba pa pong pagputok, ay tumahimik na rin po ang vulkan matapos nun. Hindi po na ibig sabihin nito na ganun po yung strictly susundan ng vulkan. Ngunit kung gagamit po tayo ng basihan sa kanyang past behavior, may chances po na ganun po ang mangyayari. Doon po sa history, ano po yung pinakagrabeng pagsabog po ng bulkan? Isa lamang po ang natala na magmatic eruption ng Canlaon mula po nang nagumpisa ang record ng pagputok nito noong 1866. Ito po yung 1902 na eruption na lumikha po ng isang lava flow dito po sa southern flank ng bulkan. Ngunit kung titignan po natin ang geologic history ng bulkan, ito po yung kwento po ng kanyang pagputok batay po sa geology ng mga deposito ng bulkan, ay masasabi po natin na meron pong explosive eruption around more than 2,000 years ago na lumikha po ng malaking crater sa ibabaw po ng Canlaon edifice at nagsaboy po ng malawakang at mapanganib na mga pyroclastic density currents or pyroclastic flows dito po sa Negros Island. Kagabi po, may mga report po na mayroong sulfur smell at pag-ulan po ng abo. Nakumpirma niyo po ba ito? Opo. Tama po yun, yung ashfall po o yung pag-ulan ng abo ay nakumpirma po natin. Kagabi, meron po tayong mga teams na umikot po ng bulkan at meron din po tayong mga kinausap na ating mga stakeholders sa paligid po ng bulkan. At confirmed naman po na meron po tayong ashfall sa mga bayan ng La Castellana at sa siyudad po ng Macarlota City at Bago City. Meron din pong sulfur smell na report sa mga bayan na ito. Kasama na rin po ang Canlaon City at sa mas malayo pa pong mga bayan katulad po ng Murcia at Bacolod City. Sa Bacolod po, meron pong report na sulfur smell. And at this point po, nahinto na po ba yon? Opo. Nahinto naman na po yun. Dahil wala na pong nilalabas so far na malaking plume ang Canlaon. Bali, lumalabas po, ma'am, parang sa mga oras na ito, kumalma na kahit papano po yung bulkan. Tama po yan. Pero hindi po natin masisigurado na completely titigil na po ito. Kailangan po nating manmanan 24/7, oras-oras ang bulkan. Usually, gaano po katagal yan? Yung sabi nyo nga, magbabantay kasi hindi naman tayo basta magbababa ng alert level 2. Mga in a span of a week or weeks? Sa pagitan po ng alert level 2 and alert level 1, ang medyo sigurado po tayo ay at least 1 month na observation period. Siguro po, ano na lamang po ang mensahe natin, paalala po sa mga residente na malapit po dyan sa bulkan. Opo. So sa mga kababayan po natin, migrense, mangyari lamang po na iwasan natin ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone dahil nandyan po ang mga panganib na dala ng biglang pagputok na wala pong paunang babala, wala pong warning. Maaari pong magdulot ito ng mga pyroclastic density currents na nakakamatay at nakakasunog. Nandiyan na rin po yung tinatawag na ballistic projectiles. Ito po yung mga iniitsang bato na bumabalik po ng lupa at ballistic o parang bala na lubang nakakamatay din. At nandiyan na rin po ang mga lethal volcanic gases na maaari pong
insala po sa atin. Kaya po, kailangan po natin iwasan ang 4 kilometer per minute danger zone. Doon po sa mga pamayanan, sa labas po ng per kilometer per minute danger zone, at nasa loob po tayo ng mga hazard zones ng Canlaon Volcano, kailangan po ay meron na po tayong kahandaan sa maaring maging agarang paglikas na kakailanganin kung sakali po magkaroon po ng paglala ng kondisyon o kalagayan ng bulkan. Ganun na rin po sa mga LGU, kailangan po ay sinusuri natin ang ating kahandaan at ang positioning po ng ating mga resources para po sa maaaring kailangan gawing mas malawakang evacuation kung lalala lamang naman po ang kalagayan ng bulkan. At sa lahat po, mangyari lamang po na makipag-ugnayan po sa ating opisina kung tayo po ay nakakakita ng mga fake news tungkol po sa activity ng bulkan, at wag na po natin itong ipakalat dahil ito po ay bawas po sa nakakadagdag po na sa ating trabaho at nakakabawas po dito po sa dapat na binibigay natin focus, attention at enerhiya sa pagkakalap at pag-aanalisa po ng scientific information para po sa ating safety. Marami pong salamat for the update. Maria Antonia Bornas ng FIVOX Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division. Magandang tanghali po.